Well, for me, Q2 has been a really tough quarter because it's been crucial and it's exhausting, but it's fulfilling. Siguro sa akin yung Q2 ko medyo challenging dahil maraming bagay yung naranasan na medyo hindi unexpected pagdating sa accounts dito sa KLR. Para naman sa Q2, yung team naman natin is continuously improving. Marami na yun, tulad sa atin, maraming umaattend ng mga trainings natin, maraming umaattend ng mga lectures natin, and I can see na marami nag-i-improve, maraming natututunan lahat. They really put it into practice, and I can see it as a big improvement sa both team as a general. Okay, ang naging hamon ng Q2 sa amin or sa akin is syempre yung yung mga hires namin at saka yung mga candidate not interested, yung mga clients, yun. Ayun yung mga naging challenges namin sa Q2. Q2 has thrown so much challenges to the team, but we love it anyway. So for us, Q2 gave us a better vision of basically what we need to take on, and also what are the things that we may need to improve on to have more wins by Q3. And of course, our goal is to win up until the end of 2023. Yung team ng JLR, naging sobrang solid nila sa akin. Kung paano nila ako tinanggap, hindi ako na out of place, hindi ako parang nangamba na paano to, anong gagawin ko dito. Since bago nga ako, lahat ng knowledge na meron sila, share sila sa akin on what will be the process, kung ano ba ang tamang gawin. Hindi sila nagkulang ng tanong sa akin na, ate, kamusta ka ba? So, doon ko napatunayan na ang JLR ay hindi lang basta trabaho, kundi pamilya na laging nandyan para sa'yo. Hindi lang sa office, pati outside. Proud ako na sasabihin na hindi lang talaga siya basta trabaho. Nakahanap ako ng bagong family na laging nandyan para sa akin at lagi kaming lahat nandyan para sa isa't isa. Ano nangyari sa team after yung team building? Nagkaroon lalo ng closeness yung isa't isa, kaya mas nakakapagtrabaho ng ayos. Mas nakilala namin yung isa't isa at mas naging komportable din kami. Parang nagkaroon ng pagkakaisa din, tapos parang nagkaroon ng bandit. Ayaw talagang konting taktulan sa kanila yung ever tinatanong ka yung about sa mga sourcing. Nibigyan nila ako ng mga idea na makakatulong na makapag-search pa ng maraming talagang candidates. Ang natutunan ko din is kahit sobrang pagod ka na, kahit hirap ka na, is huwag kang susuko. Kasi talagang pagod talaga yung inabot doon, pero masaya. Mas naging open tayo to communicate about everything. Ayan sa mga, halimbawa, sa mga sourcing techniques, recruitment best practices. Sa tingin ko, mas better ang relationship at mas nag-open sa isa't isa sa mga bagay-bagay. And as a result, mas nagpa-function ang team as a whole. For me, hindi ganun kadali kasi everyday, iba't ibang tao or personalidad yung kailangan kong i-deal with. Pero, masaya siya on the other hand kasi nakikita ko na working yung mga strategies na napag-usapan namin during huddle, ganyan. Yun yung masasabi kong mga small wins ko as operations manager. And then kung usapang adjustment naman, marami talaga. Kasi in terms of process, behavior, ganyan, naging mas systematic tayo ngayon Q2 na to. Siguro ang magiging adjustment ko po sa bagong role ko ngayon ay unang-una yung body clock ko kasi sanay po ako sa morning shift. So, malilipat ako sa night shift. Tapos, hindi naman ako masyadong mag-a-adjust sa mga tao kasi nakasalubong ako na sila. Sa akin naman, ang mga naging adjustment ko since nung nagbago yung position ko is madami. Nagsimula nga ako sa sourcing, then parang mag-adjust ako
Kasi hindi talaga ako sanay makipag-usap ng ng parang katulad ng sa interview. Siyempre, lahat, nagbago. Then, parang tinuruan din ako ni Kuya na laging ng benefit ng the doubt every time na may magagawa yung isa sa akin. Natuto din ako na parang titingnan ko muna yung bawat sitwasyon bago ko mag-comment or magsalita. As I said, hindi ganun kadali, but I'm very happy and very lucky that I'm working with young professionals na everyday merong mga fresh ideas and always ready to offer something in the table. And ganun naman talaga dapat. So, yon. Yung journey ko bilang part ng JLR Consultancy, sobrang daming naitulong sa akin. Kasi nag-start lang din ako sa nakagawa ko ng mga pagkakamali, ganyan. And nakita ko naman sa sarili ko na nag-i-improve ako each and every day. Game na game naman ako sa kahit anong challenges na ibibigay sa akin just to become better in this industry. Ayun lang. Ayun po. So sa ngayon po talagang focus po muna ako ngayon sa business namin. I-stop po muna talaga yung pag-sourcing muna. So kailangan pa kasi ako dito sa business namin. Kaya ayun. In the future baka sakali po. Goods lang. Okay lang naman. Ito pa rin kami. Goods naman yung Q2. And yun nga, as well as nag-enjoy din talaga ako. Baldo, tapos Na-survive namin yung Q2 and patuloy na lumalaban sa kompetisyon ng industriya. Okay naman.